Ayon sa medical legal report na nilabas na Cagayan de Oro City Police, lumalabas na isang saksak sa kanang bahagi ng leeg ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktimang si Nathaniel Ebalang, 13 taong gulang. Yung di patay, ma'am. Ngayon ko siya pasaylo, inanako siya, hindi na mo balik akong anak ko nga lang, tayarang yung kulatay, akong ipatay. Paano sinapit ng biktima ang karumal-dumal na krimen? Mabait at matulungin. Oh, Lola, ako na po dyan. Ganito ilarawan ni Josie ang bunsong anak na si Nathaniel. Butaan ko ito siya na bata, ma'am. Magkuhan. Tinabangon. Anak, ginawa mo na ba yung assignment mo? Opo, ma. Tapos ka na po. Sasamahan mo ba kami magsimba sa likod? Mama, ako na lang po mag-isa. Bakit? Binata ka na ba? Ha, anak? Nahihiya ka ba na makita kami ng mga kaibigan mo? Nakasama ka? Hindi naman po. Binata na nga. May sarili ng lakad. Sige. Sigurado ka, tapos na homework ka. Opo. Pag utusan namin yun na mag-ibib ng tubig, mag-ibib yun. Pag, ganyan yun kabait, ma'am. Hindi yun mga sakit sa ulo nga bata. Bukod sa pagiging mabuting bata, talin din daw si Nathaniel ayon sa kanyang pamilya. Time na ako sa gasto na to, nagsimba mi sa magulang isa. Itinanggi rin ng mga kaanak na miyembro ng kahit anong grupo o gang si Nathaniel. Wala, ang katong iyang nakuyugan, ma'am. Wala ko kaila. Katong iyang barkada dito sa Gaston. Pero derira, amo rin mga silingan. Katorang pagkitabo niya, wala na mo na ilan kinsa yung kauban. Wala, may grupo nga kumangod. Silbi na kwanda sa mga KLP daw. Kwenta ni Josie, nung araw na yun, tulad ng nakagawian, nagpaalam si Nathaniel sa kanila na magsisimba. Ayaw pa nga raw siyang payagan ng kanyang lola, pero nagpumilit ang binatilyo. Ma, alis lang ako ah. Oh, saan naman ang punta mo, anak? Magsisimba lang. Oh, di ba may trabaho pa kayo ng tiyong mo? Saka na yan, La. Nakabihis na ako. Alis ka rin? Oh, magsisimba lang. Magbibihis lang ako. Sabay na tayo. Di na, mauna na ako. Mag-uumpisa na yung miso. Hala. Ingat anak ha. Ma, una na ako. Ingat, ha? Yung pangatlo kong anak, sabi niya nga, ka Nathaniel, na wag sana umalis kay dadalhin niya sa trabaho niya. Kaso nakabihis na, sabi niya magsimba na raw siya. Kaya ganoon na lamang ang pagkakabigla ng pamilya sa sinapit ni Nathaniel. Kaya parang hindi talaga namin matanggap na yung araw niyo, nadinig ko pa nga siya. Yung, pagka, bigla lang namatay. Nagtungo sa crime scene ang Cagayan de Oro City Police para simulan ang investigasyon. Yung mga biktima, doon yung galing at saka yung suspect. Hinabol na yung grupo ng biktima ng mga suspect saka dito. Pagdating dito, naiwan yung isang biktima, yung dalawang biktima nakaalis na. Yung isang biktima dito na siya na corner. Natukoy ng mga otoridad ang dalawang grupo na nasasangkot sa rambulan, ang grupong SST at grupong KLP. Sa aming investigation po, yung biktima po, ang kanyang grupo ay KLP po, kaibigan lang po. Yung mga suspect, ang grupo po nila ay SSD, Soy Shit Dead po ang pangalan.
Sa patuloy na investigasyon ng Cagayan de Oro City Police, lumalabas na hindi ito ang unang pagkakataon na nagpang-abot ang dalawa magkalabang grupo. Meron na ma'am, history ng ganang grupo na may awayan na. Kung nainit ng hanggang uminit ng ulo, doon na nag-away-away ng dalawang grupo. Noong araw na yon, ipinatawag sa himpilan ng pulis ang mga kaibigan ni Nathaniel na itinago namin sa mga pangalang John at Ivan, kapwa minor de edad. Kakatapos ng punong misa nung sinundo ko si Nathaniel sa simbahan. Brad! Hanap tayo ni John at Patrick. May meeting daw. Tungkol saan? Pinatawag ko po sila para bantaan. Dahil po sa panggugulo ng SSD. Kakain na naman sa kabilang barangay. Akala ko ba titigil na sila sa... Palabas lang yan. Kakaharang na ng mga tropa natin sa KPL. Kwento din na John at Ivan sa Cagayan de Oro City Police. Sa gitna ng pagpupulong, dumating daw ang grupo ng SSD. Doon na yung komosyon, unang komosyon na nangyari. So nagtakbuhan yung grupo ng mga biktima habang sila ay hinahabol ng mga grupo ng suspect. Mahigit 1 kilometro ang tinakbo ng magkakaibigan, makalayo lamang sa mga suspect. Pero sa kasamaang palad, inabutan sila ng kalabang grupo sa Corrales Street. Sinugod naman sila at saka nakatakbo doon sa may Corrales. Doon na yung nangyari, hinahabol sila habang pinapalo ng iron bars.